Happy New Year po! Ang dami na namang fireworks, ang gaganda at ang kukulay. Opo, tumalon na naman ako kasabay ng mga pinsan na iba pang umaasang tatangkad pa. Bagong taon na nga. Ako, nagbago na rin kaya? Ngayong taon, anong New Year's resolution ang pwede kong ialay kay Jesus? Maging malapit pa po ako sa Kanya at maging tumatag po ang aking pananampalataya. Sa pamamagitan po ng paglilingkod, pag-akay ng mga kabataang makapaglingkod at malapit sa Kanya po. Gusto ko po mapalapit po yung sarili ko sa Kanya po. Sa pagbabago ng taon, ano na nga ba ang nagbago sa pananampalataya ko bilang kabataan? Taon-taon ba nakakaranas ako ng malalim na pagbabago sa pananampalataya ko? Ano-ano kaya ang mga nagiging hadlang kung bakit hindi ko nagagawa ang pagbabagong hangad ko? Bilang isang kabataan, paano nga ba natin matutulungan ang isa't isa na magbago? Pwede kayang mas maging malapit tayo kay Jesus at Maria nitong bagong taon? Ako po si Bishop Milo at ang lahat ng ito ay tatalakayin natin dito sa #blessings. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness, Merry Christmas, Happy New Year, Diyos naming Ama, inihahabili namin sa iyo ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae sa buong mundo, lalong-lalo na ang iyong mga naliligaw ng landas. Kaisa na kanilang mga suliranin, mga naisin, pangarap sa buhay at pag-asa, lingapin mo sila ng may pagmamahal at gawin silang mga manggagawa para sa kapayapaan at tagapagbuo ng pagmamahal na ang kabihasnan. Tawagin mo sila na tumugon at sumunod kay Jesus na iyong anak. Naway maunawaan nilang magbigay ng buong sarili para sa iyo at sa sangkatauhan. Gawin mo silang magiting, matatag, bigyan ng lakas sa pakikipagtunggali at pagharap sa lahat ng hirap sa buhay. Pakinggan mo kami, Panginoon, sa aming panalangin para sa mga kabataan. Naway samahan sila ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Panginoon at ating ina sa panahon ng tukso, at bahaginan nawa niya kami ng lakas ng loob na ibigin ka, o Panginoong aming Diyos. Tulungan mo nawa na maintindihan namin ang pagtawag na ginawa mo sa amin, upang iyong tunay na pag-ibig ay dumaloy sa amin. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi na anghel tungkol sa sanggol na ito, at nagtaka ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ng Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat na naririnig nila at nakita na ayon sa ibinalita ng kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Happy New Year po sa inyong lahat. January 1. Pero alam nyo, pag dumarating ang unang araw ng Enero, may isang napakahalagang pagdiriwang sa ating liturhiya
Ito yung dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. At taon-taon, alam natin yung ebanghelyo. Isinila nga ang Panginoon. At may nakakatawag pansin. Anong ginawa ni Maria? Nasasaad. Sa gitna ng kanyang naranasan at nakita, pinagbulay-bulayan niya ito sa kanyang puso. Ibig sabihin, may pananahimik, may pagninilay. Taon-taon nga, pagbagong taon, ano ba pagsalubong? Kahit sabihin mong wala nang paputok, putukan pa rin. Maingay. Namana natin to sa tradisyon ng mga inchik, di ba? Kaya doon nagpapaputok para ilayo tayo sa mga masasamang espiritu. Kaso nga lang, kahit magpaputok tayo, pag dumadating ang taon, meron pa rin masasamang espiritu. Ano ba ang magandang pagdiriwang ng bagong taon? Tularan natin ang mahal na ina. Nagbulay-bulay. Nagdasal. Nanahimik. Ibig sabihin, may paghamon sa atin na sa pagbubulay-bulay, makita natin ang nakaraan, magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang natanggap natin nitong nakaraang taon. At siguro, itong bagong taon, humingi tayo ng tulong at awa sa Kanya. Katulad ni Maria, nagtiwala at nanalig sa Diyos. Alam niya na ang Diyos palaging nasa Kanya, sumasa Kanya, at kailanman hindi siya pababayaan. Hindi natin alam ang hamon ng bagong taon. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Sana nga may crystal ball, di ba? Makikita natin lahat, programado na. Alam na natin kung anong mangyayari bukas, sa isang buwan, sa kalahating taon. Hindi. Kaya siguro katulad ni Maria, kailangan lang manahimik at manalig. Magtiwala na anuman ang mangyari, ang pag-asa natin ay Diyos. Ngayon ding unang araw ng taon, pinagdiriwan natin ang World Day Prayer of Peace. At ang mensahe ng ating Santo Papa Pope Francis ay tungkol din sa kapayapaan. Panalangin para magkaroon ng kapayapaan sa mundong ibabaw, sa ating mga bansa, sa ating pamayanan, sa ating mga pamilya. Pag nagbulay-bulay tayo't nanahimik, patungo ito sa kapayapaan. Dahil hinahamon tayo na ibahagi ang kapayapaan ng Panginoon sa bawat isa, sa ating lahat. Amen.